Sa taya ng AFP, 193 na ang mga nasawi sa bakbakan sa pagitan ng militar at ng Maute Group. Matapos ang matinding bakbakan kagabi, mas tahimik ngayong araw sa sentro ng Marawi. Ilang hinihinalang bahagi ng Improvised Explosive Device o IED ang nakuha naman ng mga sundalo mula sa isang bahay na hinihinalang ginamit din ng Maute Group o ng kanilang mga taga-suporta. Live mula sa Iligan City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, sinamantala ng ilang residente yung tila tahimik na sitwasyon kanina sa Marawi para balikan yung kanilang bahay. Mailang pinayagang makalusot pero marami ang hindi pinayagan dahil bagamat ko ikukumpara sa mga nakaraang araw, posibleng kanina na raw yung pinakatahimik pagdating sa dami ng mga putukan mula sa sentro ng bakbakan ay nananatiling delikado ang sitwasyon sa Marawi. Sa halos buong maghapon, tila mas tahimik ang sitwasyon sa sentro ng bakbakan. 3 aerial bombs lang din ang pinakawalan ng FA-50 fighter jets ng Air Force kasama ang isang ito kaninang umaga, kumpara sa 12 hanggang 15 nitong mga nakaraang araw. Pero kagabi naging matindi raw ang bakbakan na umabot hanggang kaninang madaling araw. Umaga kanina namataan namin ang pulutong ng mga tropa ng gobyerno kasama ang kanilang mga tangke. Isa sa mga tangke nagsusumigaw ang misyong nakasulat sa harapan nito, ang tugisin ng teroristang grupong ISIS. Matagal din bago inamin ng militar na suportado ng ISIS ang Maute Group na halos 3 linggo na nilang binabakbakan dito. Isang malaking sunog din ang muling sumiklab kanina malapit sa tulay na dinaraanan ng mga tumatakas na sibilyan. Hindi raw ito binagsakan ng bomba ng militar kanina. Kahapon, kinundina na ng AFP ang pagsusunog ng Maute Group sa mga bahay at establishmento sa Commercial District ng Marawi. Habang tahimik ang sentro ng bakbakan, nataunan namin ang ilang sundalo na pinasok ang isang bahay sa hinalang ginamit ito ng mga terorista o ng kanilang mga tiga-suporta. Sa loob ng isang kwarto, ikinabahala ng mga sundalo ang mga wirings na ito na suspetsya nila ay bahagi ng Improvised Explosive Device. Ipasusuri daw nila ito sa kanilang Explosive Ordnance Unit para makasiguro. Sa sala ng bahay, tila nagmamadali ring iniwan ng mga gumamit nito ang kanilang mga hinigaan. Sa itsura ng lugar, tila marami raw ang nag-ukupa dito. Sa labas ng bahay, isang sasakyan din ang kanilang ininspeksyon matapos maabutang nakailaw ang flasher. Wala rin namang nakitang kahina-hinala sa loob ng sasakyan na basag na ang salamin sa harapan. Ayon sa mga sundalo, kahit cleared na ang lugar na ito, todo alerto pa rin sila lalo pat posibleng lumusot dito ang mga kalaban. Kabisada raw kasi nilang pasikot-sikot sa lugar. Bagamat hindi pa pinapayagang makabalik sa kanilang mga bahay, pinagbigyan ng isang opisyal ng DepEd na balikan ang kanyang bahay sa Barangay Panggao, katabi lang ng Mapandi na siyang frontline ng bakbakan. Pinasok ang bahay ng District Supervisor ng Marawi at hinalughug umano ang buong kabahayan. Ang mga sasakyang nakaparada sa compound sinulatan ng mga katagang ISIS. Basag na rin ang mga bintana ng mga sasakyan. Bukas maging ang hud at kinuha ang baterya ng mga sasakyan. Maging ang lagayan ng gasolina, bukas din, indikasyon na tila hinigop ang laman nito. Bagamat nagpapasalamat na hindi nasunog ang kanilang bahay, marami umano silang nawalang gamit, kabilang na ang mga alahas at gamit ng DepEd. Sa kasiwang pala, Jessica, ay nadagdagan nga yung bilang ng mga nasawi sa hanay ng militar dahil sa bakbakan kagabi na umabot hanggang madaling araw kanina. 2 ang namatay kabilang ang isang miyembro ng Philippine Marines. Dahil dito ay aabot na nga sa 39 ang patay sa puwersa ng gobyerno. Wala pa namang bagong datos sa mga sugatan pero marami raw ang nadagdag dahil pa rin nga sa sagupaan kagabi at kaninang madaling araw. Jessica? Rafi, pag sa ground ba o kahit sa ere siguro, do you get the feeling na patapos na itong problema sa Marawi or pwede pang lumala? Hindi pa siguro, Jessica, dahil bagamat kanina ay panakanakang putukan pa lamang yung ating naririnig ay hindi pa talaga nag-advance ika nga yung posisyon ng militar. Bagamat sinasabi nila ay may ilang units na nakapasok dun sa mga lugar na okupado ng mountain itong mga nakarang araw. Pero ang media ay hindi pa pinapayagan at na makalapit doon sa area para nga ma-assess natin kung ano na talaga yung sitwasyon doon sa lugar. At lalo nga silang nagigpit, Jessica, doon sa access natin sa mga lugar na naaabot natin noong mga nakarang araw. Ngayon ay pinagbabawalan na tayo. So indikasyon niya na talagang matindi pa rin yung bakbakan doon sa area. So sa mga susunod na araw ay tiyak daw na
matindi pa rin yung bakbakan dito dahil kanina hapon, alas 5 ulit ng hapon ay nagbagsak ulit ng 3 bomba ang FA-50 jet ng Philippine Air Force sa Jessica. So, day 17 na nung crisis, no, hindi mo absolutely masasabi kung saan ang parameters na lang na hindi pa, o yun kung parameters ng kung saan na lang nakafocus yung bakbakan ngayon. Walang ma-establish na gano'n na Rafi. Well, sa ngayon, Jessica, ang malinaw lamang ay across Agos River ay kontrolado ng pamahalaan yung sitwasyon. So, I would say siguro mga 30% lamang yung affected na ngayon ng matinding bakbakan at majority talaga ay kontrolado na ng pamahalaan at sinasabi pa nga ng ating nakakausap sa militar ay nakapasok na sila dun sa mga lugar na talagang tight yung control ng Maute Group. Ang ginagawa lang kasi Jessica ay medyo umaatras kapag gabi yung puwersa ng militar dahil nga sa panganib pa rin na dulot ng mga snipers at yung kalat ng mga miyembro ng Maute Group. So pagka umaga ay tsaka ulit sila nag-a-advance ng dahan-dahan. Pero kagabi nga ay talagang matindi raw yung bakbakan at medyo marami yung nasugatan sa puwersa ng militar. So ngayon ay patungo na sila doon sa hinterlands, paakyat na ng medyo paakyat na ng bundok. Kaya lang ay commercial district na itong lugar kung saan nagaganap yung bakbakan. Pero pasasabi natin na hindi na majority or mas maliit na bahagi na lamang ito ng siyudad ng Marawi, Jessica. Kasi meron pang mga insidente, Rafi, na akala cleared na yung isang lugar, biglang magkakatensyon na naman daw doon dahil mukhang bumalik na naman daw yung Maute. Nangyayari pa rin ba yan ngayon? Well, Jessica, may personal experience tayo dyan. Siguro dahil medyo jumpy na rin yung marami sa ating mga kababayan. Kahit na siguro yung mga otoridad na naroon at nagbabantay. Kanina kasi ay, naririnig kasi natin na may mga snipers daw na nakakalusot. At bigla na lamang silang makakarinig ng mga malalapit na putok na humahaging sa kanilang ulunan. Yun yung indikasyon na talagang malapit yung sniper. Pero kung i-analyze natin, Jessica, dahil nga yung posisyon ng military snipers ay nasa posisyon na kontrolado ng gobyerno at kapag binabaril ito ng Maute Group ay talagang pupunta sa direksyon na kontrolado na ng pamahalaan yung bala. So ito yung maririnig ng karamihan. So siguro inaakala na meron ng sniper na nakalusot dun sa area na yun. Pero so far, kahapon ay nagkaroon ng clearing operation. Wala namang nakita na sniper. Kanina meron din ginawang clearing operation. Wala ring mga nakitang sniper. So talagang siguro lang medyo jumpy na yung mga tao. Pero masasabi natin na hindi nakaka-cross pa. Hindi na nakabalik dun sa Agos River, yung grupo ng Maute at confined na lamang talaga sila doon sa commercial district ng Marawi, Jessica. So, kumbaga, magagamit yung word na constriction, nako-constrict na sila o kumbaga, ano ba ang Tagalog ng constriction, na susukol na sila sa ilang limitadong lugar lang ng syudad. Ganun ba yon? Sa ngayon, Jessica, wala pa tayong opisyal na ganyang pahayag mula sa militar. Matipid talaga sila sa pagsasabi ng mga lugar na kanilang kontrolado na, mga lugar na naroon pa at namamayagpag yung Maute Group. So very tightly pa sila doon sa situation on the ground. Pero sa ating observation, Jessica, lalo na nung nag-drone shot tayo, ay talagang siguro mga 35, siguro 40% na lamang na bahagi ng Marawi yung pinangyayarihan ng bakbakan. At dahil lang malawak, kaya lang malawak, Jessica, yung sakop nito ay dahil nga sa sniper ng Maute Group. So kapag ka-sniper kasi ay pwedeng hanggang 1 kilometro ang range ng mga yan. So within 1 kilometer ay talagang mahihirapang pumasok yung mga tropa ng mga sundalo ng pamahalaan. So kaya talagang nagmumukhang malawak yung area na yun. So kahit yung mga civilian hindi makakapasok within that 1 kilometer or even farther than that na radius. So talagang nagmumukhang malawak talaga yung area na yun. So again, very tight-lipped yung militar sa pagsasabi kung constricted na ba o talagang sumisikip na yung lugar ng Maute Group. Pero sa ating obserbasyon ay ganun na ngayon nangyayari, Jessica. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi, Rafi Tima.